Good day everyone, we are from this EE102A and this is our presentation. Before that, I will introduce myself. My name is Aldrich Jusberion Asahan and my members is Stephanie Campuspos and Pinkelay Colina. Nag-interview kami sa Barangay Hall sa San Rafael, Dos Noveleta, Cavite at ang in-interview namin ay si John Dairit William, 18 years old at isang SK Councilor. Sa topic 1, i-explain namin dito ang demographics. Dito i-explain namin ang population, kasarian at edad nila. Ayon dito sa pie chart, 75% sa population nila ay lalaki at 25% naman ay babae. Dito i-explain ko kung sino-sino ang 20 na members na yon. Ang una ay barangay captain, isang barangay captain, isang barangay councilor, isang secretary, isang treasurer, dalawang clerks, 10 barangay tanod, dalawang bawsi staff, and dalawang medical staff. Dito naman, sasabihin ko kung ilan ang mga pumapasok sa umaga at ang pumapasok sa gabi. Ayon dito, 15 na lalaki ang pumapasok sa umaga at 5 babae. Sa gabi naman, 5 lalaki at 4 na babae. Dito explain ko ang mga percent ng mga edad. Ayon dito, 5% ay 18 to 20 years old. Ang 20% naman ay 21 to 30 years old. Ang 40% ay 31 to 40 years old. At ang 15% ay 40 to 50 years old. At ang 20% naman ay 51 to 60 years old. Topic 2 naman ay escaping. Dito, i-explain namin kung paano nila ginamit ang 5S. Ang 5 ay isang Silicoy methodology. Ang una ay sort, set in order, shine, standardize, and sustain the cycle. This is a result in continuous improvement. Ayon sa interview namin, sabi niya, upang mapabuti at ang kalinisan at kaayusan sa kanilang barangay hall, titukoy at sinesegregate nila ang lahat ng kagamitan, mga dokumento at supplies sa barangay hall. Inaalis nila ang mga hindi kinakailangang gamit, habang ang madalas gamitin ay nanatili sa lugar na madaling maabot. Ang mga hindi tiyak kung kailangan pa ay nilalagyan nila ng red tag para sa karagdagang pagsusuri. Sa pamagitan ng lagaran na pag-audit at pagtatalaga ng responsibilidad, napatili nila ang isang maayos na barangay hall. Ayon sa kanya, upang mapabuti ang kanilang organisasyon at kahusayan, ito ay inaayos at nilalagay nila ang mga kagamitan, dokumento at supplies sa kanilang tamang lugar upang madaling mahanap at gamitin. Ang madalas gamitin ay nilalagay sa lugar na madaling maabot, habang ang bihirang gamitin ay nilalagay nila sa mga nakatalagang storage area. Nilalagyan nila ito ng label ang mga lalagyan at mga lugar upang mas madali ang pagkilala at pagbabalik ng mga item sa kanilang tamang pwesto. Sa pamamagitan ng ganitong gawain ay nagiging mas maayos ang operasyon ng barangay hall at nagre-resulta sa mas mabilis na maginhawang serbisyo para sa mga mamamayan. Sabi niya, ito ay regular na nililinis ang buong barangay hall kabilang ang mga kagamitan at sahig upang matiyak na walang dumi, alikabok o kalat. Ang bawat miyembro ng staff ay nakatalagang bahagi ng opisina na kanilang lilinisin at panatiling maayos. Ang mga sirang kagamitan ay agad nilang inaayos o tinatapon. Sa pamagitan nito ay nagiging mas kaaya-aya, ligtas at produktibo ang kapaligiran ng barangay hall nila, na nagre-resulta sa mga mas maganda at akit sa mata para sa mga mamamayan. Standardize naman nila ang ginagawa nilang pamaraan para sa paglinis at pag-aayos at pagpanatili ng kaayusan. Gumagamit sila ng mga visual cues tulad ng mga label, kulay at mga diagram upang mas madaling sundin ang mga patakaran. Ang mga regular na schedule na paglilinis at inspection ay tinatakda, at ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat miyembro ng staff ay malinaw na tinatakda din. Sa pamagitan nito, nagiging sistematiko ang tuloy-tuloy ang pagpapanatiling ng maayos at malinis ng barangay hall.
na nagre-resulta sa mas mabilis na operasyon at mas mataas na kalidad ng serbisyo para sa mga mamayanan. Sustain naman ay binibigyan nila din ang disiplina at pagbuo ng magandang gawi para sa lahat ng miyembro ng staff. Regular nila sinasanay at mga paalala ay sinasagawa upang matiyak na lahat ay sumusunod sa mga natiling tungkulin. Ang barangay captain nila ay aktibo nagmo-monitor at nagbibigay ng feedback upang mabatili ang mga standard. At nagre-resulta sa tuloy-tuloy na kaayusan at mataas na kalidad ng serbisyo para sa mamamayan. Ang mga ito ay para sa mga pag-iimbak at mahalaga para sa mga pananatili ng kaayusan para sa accessibility at control sa inventory sa iba't ibang industriya, warehouse, manufacturing facilities at distribution center. Bawat paraan ay may kanya-kanyang mga benepisyo at pinipiling batay sa mga salik na tulad ng uri ng material espasyo na available, pangangailangan sa pag-iimbak at operational efficiency. Material handling. So, itong material handling ay dapat ilagay sa isang lugar para maging maayos ang paggalaw at paggamit ng mga materials. Ang maayos na material handling system can improve customer service, lower cost, and reduce the risk of accident and damage. Trash can. So, itong trash can naman is to keep trash in one place until removed. Pinapanatili naman ito maging malinis ang isang lugar. Trolley. So, itong trolley naman is ginagamit sa pagdadala ng mga mabibigat na gamit or materials from one point to another. Para sa mas ligtas na paggamit nito, hindi dapat ginagamit sa loose or rough surfaces. Ventilation. Ventilation is a process of supplying fresh air to an enclosed space and removing stale air or hindi kaaya-ayang amoy o kaya hindi masarap na amoy sa loob. And also, it plays crucial role to maintain the indoor air quality and ma-measure ang health and comfort of the occupants. Merong 3 different roles of ventilation, which is the first one is natural ventilation. This method relies on the natural forces such as wind and temperature. Difference to bring fresh air into a building and expel air. Maaari rin ito magamit sa pamamagitan ng may bintana, pinto, vents, and other openings in the building. And the second one is mechanical ventilation. Mechanical ventilation involves the use of fan and ducts para ma-involve ang daloy ng hangin papasok at palabas ng gusali. And also, this system is often used in buildings where natural ventilation is insufficient or not feasible. The third one or the last one is hybrid ventilation. Hybrid ventilation is combined element of both natural and mechanical ventilation system. Ito ay gumagamit ng mga sensor upang matukoy ang pinakamahusay na paraan ng ventilation based on the factors such as indoor air quality, temperature, and humidity. Sa topic ng fire safety, dito nag-interview kami upang malaman ang mga ginagawa nila, mga procedure at mga paghahanda nila sa in case na may sunog. Dito, gumawa kami ng apat na tanong upang malaman kung ano yon. First question, do they have an alert device in their facility? Dito sa barangay namin, yes, meron kami mga alert device to prevent fire. So, tulad niya, may mga fire extinguisher kami, meron din kami mga fire alarm, tsunami alarm, earthquake alarm na ginagamit kapag may mga disasters kagaya ng bagyo, earthquake, tsunami, and everything. And like a fire extinguisher.
Yes, kung makikita nyo, meron sa likod namin fire extinguisher, meron din sa baba, dun sa may storage facility namin, then meron din sa may SK office, meron kaming bali tatlong mga fire extinguisher na ginagamit. What are your protocols in case of a fire? So yung may mga protocols kami, so tinrain kami, sineminar kami ng BFP or yung Bureau of Fire Protection. So meron kaming mga protocols tulad at yung mga sinabi sa amin, yung mga dapat gawin. So first is don't panic, then tumawag agad sa pinakamalapit na bumbero, then if ever may maililigtas na gamit, hanggat maaari may mailigtas, then kung wala naman, unahin yung buhay, then pumanap ng fire exit or yung exit kung saan mapapadali yung paglabas kaysa sa main entrance kung para hindi magsiksikan. Did you do or do you have any program for fire safety? Yes, meron kaming program to prevent fire. So, meron kaming every month meron kaming parang mga program to para mapag-aralan yung mga dapat gawin pag may mga sunog. So, every month din chine-check yung mga wire, yung mga cable wire para para maiwasan natin yung mga sunog. At saka every month din tinitignan ng BFP yung mga maaring pagsimulan ng sunog. Electrical safety. Dito, nagawa kami ng tanong upang malaman kung paano nila mabiprevent ang electrical hazard. Kaya makikita natin dito sa video kung ano ang mga ginagawa nila. So, sa electrical safety naman, is there any measure or system you have to preventing electrical hazard in case there is one? Is there any measure or system you have in preventing electrical hazard in case there is one? Yes, merong mga yun nga yung tulad na sinabi ko kanina, every month sina-check yung mga wire na yan. And yung mga cables na yan kasi yan may mga salabat na mga wire. So merong iba dyan mga nakikislapan na. So yun, hanggat maaari sina-check yan at saka inaayos yung mga wire para ma-prevent at saka maiwasan yung maaaring pagsimulan ng sunog. So, occupational health, dito, tinitignan namin kung paano nila piniprevent ang sakit, disease, at mga kung ano pang sakit. Dito, nagtanong kami upang malaman kung paano nila hinahandle o mga exercise or medicals na ginagamit nila. So, sa occupational health naman is, what are the common health problems does the worker experience in this job? So yung mga health problems naman na nararanasan ng mga health worker dito sa barangay. So mostly kasi yung mga officials at saka yung mga staffs or clerk dito is puro medyo may mga edad na. So I think yung mga diseases na ay mga hypertension, mga high blood. So yung mga yun naman ay hindi hadlang para makapagtrabaho sila kasi meron silang ginagawa to work pa rin ng maayos. How does the management prevent this? Yun, yung mga officials, piniprevent nila yon sa pamamagitan ng pagkain ng mga nutritious foods, daily exercise, at saka may mga maintenance and medicines na iniinom sila to prevent at saka to cure their illness. Is there any assistance the management give to these workers like a sick day or day off? Yes, hindi naman hahayaan ng punong barangay namin na magkasakit yung mga officials, yung other officials and yung mga staffs. So merong mga pinapatupad na day off, sick leave para rin makapagpahinga ng ayos yung mga tauhan, yung mga employees para sa ganung paraan ay makapagpahinga at saka magkaroon ulit ng sapat na lakas para makapagtrabaho. Sa observation and solutions naman. From observation, what are the common problems does the worker encounter in terms of occupational health? Try proposing a list of solutions.
So yun, yung mga, yun nga yung tulad ng sinabi ko kanina, yung mga problems tulad ng mga aging, cause of aging, yung mga illness na yon. So yung mga solutions na yon, yun, para kung gusto nilang ma-prevent yon, umiinom sila ng mga maintenance, mga medicines, then daily exercise, then nagkakandak sila ng rest, ng sapat na rest, then kumakain sila ng mga nutritious foods para sa ganong paraan ay magkaroon sila ng sapat na lakas. Nalaman natin kung paano nila pinaprevent ang mga hazard katulad ng fire hazard, electrical hazard, o mga sakit, at nalaman natin kung paano nila iniiwasan yon sa barangay hall o sa kanilang establishment. Kung paano nila ini-implement ang 5S, kung paano nila pinapatili ang kalinisan, kaayusan, at marami pang iba. At sa interview na yon, marami tayong nalaman tungkol sa kanilang barangay or sa kanilang barangay hall. Maraming salamat. Yun lamang po.